Bakit nga ba kayang magaya ni Bonnie ang Gear 5 ni Luffy? Sa latest episode nga ng anime, nakita nating nag-transform into Sun God Nika form itong si Jewelry Bonnie. At maraming ang fans ang nagtataka kung bakit kayang ma-access ni Bonnie ang ganitong form ni Luffy. Bali sa video nga na to, ipapaliwanag natin ito. As well as magbibigay na rin tayo ng sentimento kung okay ba ito o pangit sa writing perspective ng kwento. Kaya naman kung handa na nga kayo, game! Umpisahan na natin itong topic natin. During SBS 107 nga, ni-reveal ni Oda na ang pangalan daw ng devil fruit ni Bonnie Toshi Toshi no Mi, or in English age fruit. So from the word itself, age, meaning kayang imanipula ni Bonnie yung edad ng kahit na sinong living things. Yes guys, hindi nga lang sa mga tao ang saklaw ng devil fruit niya, bagkos pati na rin sa mga hayop. Pero during nga sa naging flashback ni Kuma, napag-alaman natin na hindi lang pala edad ang kayang i-manipulate ni Bonnie, bagkos kaya rin niyang i-alter ang future base sa imagination niya. Like for example, na-imagine ni Bonnie si Sun God Nika. Kaya nga niya tong i-incorporate kapalit ang pagbabago niya sa edad niya. Meaning nakabase pa rin sa isip ni Bonnie kung paano gagana itong devil fruit niya. In-explain rin naman niya ni Gorosei Saturn in chapter 1103. Sa chapter nga na to, napag-alaman natin na hindi pala directly na nakain ni Bonnie itong devil fruit niya. Bagkos in-infuse pala ito mismo ni Gorosei Saturn sa katawan ni Bonnie nung time na sanggol pa lang siya. At dito in-explain na nga ni Saturn na yung kakayanan daw ng devil fruit ni Bonnie, yes, kaya pa rin niyang imanipula ang edad. At kalakip pa nga nito, kaya rin niyang i-alter ang future base daw sa imagination ni Bonnie. Pero once na ma-realize na nga daw ni Bonnie ang reality o ang katotohanan, nagdi-decrease daw itong kakayanan niya. Kaya nga nung time na sinabihan ni Saturn si Bonnie na hindi totoo ang Sun God Nika at nag-transform siya into Nika-ish form niya, bigla nga itong hindi gumana. Since naapektuhan nga neto yung vision niya na baka nga hindi totoo itong Sun God Nika. At dito na nga papasok itong ginawa ni Luffy sa latest chapter. Napakalaking part nga ni Luffy sa naging transformation na to ni Bonnie. Dahil nga sa nakita mismo ni Bonnie kung paanong nag-transform si Luffy into Gear 5 na nagpatotoo sa kwento ng tatay niyang si Kuma patungkol sa Sun God Nika, at dinagdagan pa nga ito ni Luffy ng motivation na kaya itong gawin ni Bonnie, dito na nga na-boost itong reality or imagination ni Bonnie na totoo nga ang Sun God Nika. At ito nga ang naging rason kaya niya ito nagaya ng similar kay Luffy. Ngayon mapunta naman tayo sa controversial take para sa panggagaya na to ni Bonnie sa Gear 5. Hati nga ang opinyon ng mga tao sa transformation na to ni Bonnie. May mga ayaw nga at meron din namang tanggap itong transformation na to. Ang isa nga sa argument ng mga may ayaw netong Gear 5 form ni Bonnie, dahil daw sa pinaghirapan ni Luffy itong transformation na to. Matagal nga daw bago na-achieve ni Luffy yung ganitong transformation. Samantalang si Bonnie naman daw saglit lang na nakuha. Kaya parang overpower naman daw kung magagaya ito ni Bonnie. So ang sagot ko nga dito, hindi naman porket nagagaya ni Bonnie itong Gear 5, similar na kaagad sila ng lakas ni Luffy. Yes, sabihin na nating magagawa ni Bonnie kung ano yung kaya ng Gear 5 ni Luffy. Gaya ng magpalabas ng kung ano-anong gamit out of nowhere, mag-stretch ng napakahaba, at kung ano-ano pang skills na related sa Gear 5. Pero ang tanong, ito lang ba yung rason kung bakit malakas si Luffy? Di ba hindi? Marami pang ang factor kung bakit malakas si Luffy. Nandyan nga yung stamina niya, yung diskarte sa pakikipaglaban, at ang huli yung haki. So itong mga nabanggit ko nga wala pa neto si Bonnie. Obviously mas malakas ang haki ni Luffy kesa kay Bonnie. So sa fact pa nga lang na to, hindi natin masasabi na talagang 1:1 itong naging panggagaya ni Bonnie kay Luffy. Yes, similar
similar sila ng appearance. Pero pagdating nga sa aktual na lakas, paniguradong malayong-malayo silang dalawa. Ang ikalawang argument naman na binibigay ng mga may ayaw sa Gear 5 form ni Bonnie dahil daw sa story standpoint. Pangit daw yung panggagaya ni Bonnie sa Gear 5 since hindi na daw unique itong Gear 5 form ni Luffy. At pangit nga naman daw ito sa kwento. So sa perspective ko nga hindi naman siya pumangit. Bagkos nabigyan naman ng justice ni Oda itong panggagaya na to sa mga recent chapters. Dahil nung time nga na i-reveal sa atin ni Oda itong Gear 5, isa nga lang ang tagline ng form na to. At ito nga yung pagiging free o malaya. Kaya nga laging ipinapakita si Luffy sa naging laban niya kay Kaido na laging masaya at tumatawa. Since ito nga yung nature ng pagiging malaya. Ngayon kung i-apply nga natin to sa karakter ni Bonnie, buong buhay nga niya hindi siya naging malaya. Nung sanggol pa nga lang siya, nasa Merijuan na siya. Nung time naman na mamatay na yung nanay niyang si Ginny, napunta na siya kay Kuma. Kung saan hindi rin siya naging malaya since tumira nga lang siya sa loob ng simbahan at na-isolate dahil sa sakit niya. Hanggang sa napunta na nga siya sa facility ni Vegapunk. Kaya naman itong pagtatransform nga ni Bonnie into Gear 5 ang indikasyon na malaya na siya ngayon. Kumbaga itong pagbabanggit niya sa latest chapter na I'm free, ito yung ini-envision niya na katangian ng Sun God Nika. Ito yung nag-trigger para magaya niya itong Gear 5 ni Luffy. Inisip ni Bonnie na malaya ang totoong Sun God Nika. So ang bottom line lang dito naging makatarungan naman itong panggagaya ng transformation ni Bonnie sa Sun God Nika form. Ini-embody ng transformation na to yung pagkamit niya ng kalayaan at pagtupad sa naudlot na pangarap ng tatay niyang si Kuma. Kaya nga kalakip ng transformation na to ipinakita rin sa atin sa isang panel itong si Kuma. Tanda na yung naistuparing pangarap ni Kuma dahan-dahan ng tinutupad ng anak niyang si Bonnie. Bali para sa inyo ba? Ano sa tingin nyo? Nakaapekto ba sa kwento itong panggagaya ni Bonnie sa Sun God Nika form ni Luffy? O para sa inyo ayos lang rin? Since sa story standpoint nga hindi naman ito nakaapekto. Bagkos mas pinalalim pa nga nito yung koneksyon ni Kuma sa Sun God Nika. Kung may thoughts o idea nga kayo sa tanong na to wag na kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. At kung sakaling natripan nyo naman yung topic natin sa araw na to wag na kayong mahiyang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre idamay nyo na rin yung subscribe button dahil konting-konti na nga lang at malapit na tayo sa 1 million subscribers. Kaya pindutin nyo na yan. So yun lang. Peace!